Number one supporter. Always. Oo nga. Number one supporter niya ako. Ruzgar, samahan mo ako ngayon. Teka, wait lang. Kanino ang dress na yan? Hindi yan ang suot mo kanina. Bigla lang ako nagtaka. Hulog ng langit, Ruzgar. Huwag ka na nga magtanong pa. Bilisan mo. Anong plano mo? You're really Yes, I agree. know. We all are. Always. Hi, good evening. Good evening. Oh, sorry po talaga, Mr. Sardar, Mrs. Suda. I just had a worst luck of my life kanina, kaya na-late ako ng dating. Mabuti na lang umabot pa ako sa dinner. Pasensya na, Han. Sandali lang, ah. Mr. Sardar, si Tugche, chief editor namin. Nice to meet you. Nice to meet Nice you. to meet you rin po. Siya naman si Ruzgar, ang photographer. Nice to meet you. Welcome. Pati sinama mo yung babaeng yan. Ang ginagawa ninyo ni Ruzgar dito, Tugche? Bakit suot-suot mo pa yung damit ni Ada? Ano ba? Wala lang akong choice. Huwag mo na akong tanungin sa nangyari. Hindi kita tinatanong. Actually, Pinakilala ko siyang sweet mo girlfriend ko. talaga. Huwag kang gagawa ng gulo. Ha? Shush, shush. If it's Wala okay naman. with you, Tugche and Ruzgar will join us for dinner. Magpapaad ako ng table. Waiter, passes please. Padagdag kami na isa pang table. Maraming salamat. Sige na, Ruzgar, dito kayo. Upo kayo. Okay, thank you. Thank you sa pagpayag. Thank you. Excuse me? 2 menus for dinner, please, para sa kanila. Miss Tugche, ang weird lang nito. Sobrang weird, di ako makapaniwala. Anong tinutukoy mong weird? Ang suot mong dress? Eh, ganyan din kasi ako eh. Parehong pareho. Wait, I think that dress is mine. Of course not. Sa akin kaya tong dress, no? Kagagamit ko lang yan. Girls, Alam mo, nung sinabi ni Bora na magdi-dinner kami kasama sila Mr. Serdar at Mrs. Sude, in-order ko agad itong dress at ito ang sinuot ko. Tapos yung suot mong dress, tanda kong hinubad ko yan eh, then tinapon ko sa may toilet. Tapos sinuot mo pa? Look, hindi totoo yan. baka coincidence lang to. Malay mo naman, hindi niya sinadya. Ay, sa tingin ko kasi posible yun Oo nga. mangyari eh. Pero baka nga nagkataon lang na pareho kayo ng dress. Okay, let me prove it to you. Natapunan ko ng coffee ang manggas niyan kanina. Pag may coffee stain yan, it means sa akin nga. Okay, sige, check nga natin. Please, huwag na. Hindi, Please check lang. natin. I will, hon. Miss Tugche, pakiangat nga ang braso mo para makita ko yan. Sige na, i-check ko lang. Ah! Nakita niyo to? Ito yung coffee stain, oh. Akin nga yung dress na yan. Wala talagang duda. Bakit mo naman suot ang dress ni Ada? Sorry to interrupt. Here's our food, guys. Finally, tama-tama ang dating ninyo. Enjoy your meal. Uy, Ada. Wala lang. Anong ginagawa mo? Teka, honey. Ano ba yan? Anong ginagawa mo? Hinihiwa ang steak mo. Gusto mo to, di ba? Yung one bite na lang para di ka na mahihirapan. Oo Tapos nga, honey. isusubo mo na lang. Tama, favorite ko nga yung Ayan, ganito. okay na to. Kain ka na. Okay, thank you, honey. Thanks. Mr. Serdar, do you want me to cut your steak too? Ayoko. Thank you na lang. Wag Sure na. po kayo? Thanks, Talaga? Ada. Han, ano ka ba? Sabi niya wag na raw. Pero Ano ba? expert po ako sa pag-cut ng steak. Excuse me lang. Mr. Bora, pwede ba kitang makausap doon ng tayong dalawa lang? Hindi ba may dapat tayong pag-usapan na urgent? Nabanggit mo pa nga nung meeting, i-discuss ko lang sa'yo sandali. Sige lang, Miss Tugche. Mr. Sardar, Mrs. Ude, please excuse us. Honey, ikaw na muna bahala sa kanila. Don't worry about us, Bora. Nandito naman si Ada. Thank you po. I'll miss you. Sige na, bahala ka na sa kanila. I'll miss you too. Bilisan mo ha. Bilisan mo lang. Excuse Ikaw us. na ang bahala sa kanya, Tugche. Enjoy kayo dyan. Ada, dear. Ang layo mo naman. Lumipat ka rito. Oo nga, ang layo ko pala sa inyo. Ilipat ako dyan. Ay, sorry. Mrs. Sude, tabi na tayo. Bigyan mo akong explanation. Ano explanation? Ayos, pareho tayo. Gusto ko rin na explanation. Ba't ka ba nagpunta rito? Ako lang in-invite nilang pumunta. Pero in-invite na lang din kita since sinama rin niya yung asawa niya. Ba't mo pa sinama si Ruzgar? Sabihin mo nga. Eh bakit si 27 ang pinalit mo? Tapos pinakilala mo pa siyang girlfriend mo. Look, first of all, she's not 27. She's Ada. Second, biglang di na kita matawagan kanina kaya wala na akong choice. Hindi mo nga ako tinanong kung anong nangyari sa akin. Wala akong pakialam dyan. I'm trying to save my company. Tinutulungan ako ni Ada. She's doing her best.
Mabuti nga't nandito siya. So what do you mean, ha? Na ginagawa ko ang lahat para masolve ang problema. If you don't wanna help me, then don't sabotage it. Malinaw ba? Napahiya na ako dahil sa dress na to. Let's talk about it later. Lahat ba na nakikita mo, sinusuot mo? Ha? Ganun ka ba? Ada, matagal na ba kayong dalawa ni Bora? Mga 3 years na po. 3 years na. Pinagkakatiwalaan mo ba siya? Kahit katiting hindi po. Good for you, dear. Mabuti naman. Kaya ako, hindi ko inaalis ang paningin ko rito kay Serdar. Sumasama ako sa mga meeting niya. Pero honey, sobra naman yun. Ay naku, tumigil ka nga. Para namang hindi ko alam ang mga kalokohan mo. Huwag kang magtitiwala sa mga lalaki. Tandaan mo yan. Oo naman po. Hindi po talaga. Cheaters sila. Hello, Ada. Teka, biglaan ba yung business dinner nyo? Evet, auntie. Hindi ko nga rin ini-expect to eh. Ada, pwede naman kitang sunduin dyan eh. Huwag na po, magta-taxi na lang po ako pa uwi. Late ako makakauwi kaya huwag niyo na akong hintayin. Matulog na kayo. Hindi naman kami makakatulog nang hindi ka pa nakakauwi eh. Alam mo, yung ganito na address lang. kunin mo. Ibigay mo raw ang address dyan. Hindi kasi kami mapakali rito eh. No, wag na po. Hindi niyo naman kailangan mag-alala. Sige, good night na po. Hugs and kisses po sa inyo. Bye-bye na. Ada, yung ginawa mo kanina. Dun sa steak? Hindi. Yung sa video, ang galing mo. Talaga ba? Medyo weird lang yung sa steak. Tama ka. Bumalik na tayo. Wait, Miss Tugche. Nagkikwentuhan pa kasi kami ni Ada. Lipat ka na lang dun sa kabila. Sure po. Sir, pwede na po ba kami mag-serve ng coffee? Pati na yung mga imported chocolate galing Switzerland. Okay, serve nyo na. Gusto nyo rin ba ng coffee? Sure, sige po. We'd love to. Tanong ko lang. Nasa plano nyo na bang magpakasal ni Ada? Masyado pa pong maaga. Masyado pang maaga, pero 3 years na kayo ah. Oo nga, 3 years na. Pero alam ninyo, may point naman kayo. Let's see, malay natin. Hindi tayo dapat magpakasiguro sa future. Tingnan na lang natin. Huwag mo siyang pakakawalan because she's precious. Opo, tama kayo, I won't. Ito na po ang chocolates ninyo. Thank you. Enjoy kayo. Sir, na-consider ninyo ba yung offer ko? Ano masasabi ninyo? Hindi ko pa alam, Bora. For me, reasonable naman to, pero kailangan ko rin tong i-consult sa iba bago ako mag-decide. Got it. Gusto kong editorial approach mo, influences at pati na rin ang mga writing mo. Miss Ada, tikman mo tong chocolates, oh. Aba, ang bait mo naman. Enjoy. Ada? Okay ka lang? Ada. Ada. Honey, maupo ka lang muna, please. Sige na. Ada. Ladies and gentlemen, may I have your attention please? Sa akin na muna kayo tumingin! Sige na guys, tingin kayo sa akin! Hey everyone, look at me! Ikaw ang target kong kunin. Halika nga. Han, balik ka na rito. Ada, please. Anong nangyari sa kanya? Sandali. Liquid chocolate yata itong nakain ng girlfriend mo. Kaya para tuloy siyang lasing ngayon. Ako si Ada. Walang may gusto sa akin. Kahit pa yung mga Greek.
Pero ang lalaking yun, gusto niya talaga ako. Kaso yun lang, medyo confused pa siya. Well, that's a man for you. Kung minsan Anne ang turing nila sa'yo, go lang. O kaya ituturing ka nilang tropa, go lang din. Ganyan silang mga lalaki. Mr. Bora, Parang kahit anong mabuti trip sigurong nila, awatin mo na ang girlfriend mo ron sa gitna. Hindi ka Tumigil ka nga, Tugje. Hayaan nyo na lang siya. Mukhang hindi rin naman magpapapigil si Miss Ada. Tsaka baka magwala pa siya. Diba guys? Ang mga lalaking single, ang type nila yung magaganda. Pero yung mga married na, kahit sino gusto nila. Lalo na yung mga chubby, malalaki ang tiyan, at saka may white hair na. Pati na yung mga lalaki na walang kwentang kausap. Sana lang may maganda kang explanation para dito. Mrs. Sude, para yatang tinamaan si Mr. Serdar nung binanggit ko yung tungkol sa mga lalaking chubby. Hindi naman siya yung tinutukoy ko, hindi siya. Pero ewan, di ko alam. Merong isang babae. It's not me. Never ako magiging katulad niya. Hindi talaga. Anak siya ng pinsan, ng abla ng kaibigan ko. At yung magaling niyang asawa, niloko siya even after she sacrificed everything for him. Inubos siya nung lalaki. Sinaktan siya ng sobra pinahirapan ng husto. Tapos nung may dumating lang na isang babae na mas sexy, mas maganda, at saka mas matalino sa kanya, wala na! Ayun, bigla na lang siyang iniwan sa ere. Nung lalaking yun. Ay, Mr. Bora. May pagkabaliw pala ang babaeng yan. Okay pa naman siya kanina, di ba? Saan Hindi mo ba ninyo talaga siya siya dapat nakilala? pagtawanan, Mr. Serdar. Lasing lang siya, kaya ganyan siya. Ang pagkatao ng isang lalaki, nade-define base sa babaeng kasama niya. Pakinggan mo nga siya. Mr. Serdar, lalaki ang nagde-define ng pagkatao niya. Yung tungkol sa sinabi niya. Baka may nalalaman siya. Ano sa tingin niyo? O kaya, pagbalik niya, siya mismo ang tanungin ninyo. Kung makakausap ko pa siya ng matino. Excuse us, sir. Pasensya na kayo sa abalang ito. Itsy bitsy spider.